Nabigo ang negosasyon. Muling sumiktab ang bigmaan sa pagitan ng US at Iran at parehong panig ay lumalaban gamit ang lahat ng makakaya. Sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran noong Hulyo, 20 na ang kanilang bansa ay nasa ganap na digmaan na at sa digmaan ay may mga nasasawi. Malungkot na nagtamo ng mga kaswalti ang US dahil sa mga pag-atake ng Iran. Hindi mananatiling walang sagot ang mga pagkawalang iyon. Tumawid ang Iran sa hindi mapapatawad na linya para sa US nang atakihin nito ang airbase ng Amerika. Akala ng rehimen na kaya nitong makipaglaro sa apoy. Ngunit gumanti ang US ng walang awa at ipinakita sa rehimen ng Iran na anumang tangka nitong wasakin ng US ay ibabalik dito ng 10 beses na mas matindi. Matapos ang marahas na weekend, nagluksa ang US dahil sa pagkamatay ng ilang sundalo sa mga pag-atake ng Iran. Ang pinakamasamang pag-atake ay naganap sa airbase ng US sa Jordan nang makalusot ang missile ng Iran sa depensa ng himpapawid. Iniulat ng CBS News na base sa mga kuha, posibleng precision ballistic missile ang ginamit na dumating ng walang babala. Nagmadaling maghanap ng masisilungan ang mga sundalo habang bumabagsak ang missile na tila may kasamang mga Shahed strike drone. Pangalawang pag-atake ito ng Iran sa base sa Jordan sa loob ng 2 araw at ika-4 na beses sa 5 araw na tinarget ng Iran ang US forces sa Jordan. Dusi-dusi nang sundalo ang nasugatan sa mga atake. Ang 2 na namatay ay nakilala na bilang unang tenyente Tyler James Fian na 25 taong gulang at pribado Isabela Gonzales na 19 na taong gulang lamang. Pareho silang naka-assign sa Mufac Salty Air Base bilang bahagi ng mga rehimentong artilyeryang panlaban sa himpapawid ng US Army. Pagkatapos ng atake, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na kahit aktibo ang depensa ng Amerika sa himpapawid, hindi nito napigilan ang misilang nagdulot ng pinsala. Halos lahat ng misil ay napabagsak namin, ayon kay Rubio. May isang nakalusot at tumama sa maling lugar na talagang nakakalungkot. Mas marami pang trahedya ang tumama sa Amerika makalipas ang ilang sandali. Sa hilagang Iraq, namatay ang 3 sundalo matapos sumali sa pagtatangkang magsagawa ng kontroladong pagpapasabog ang isang hindi sumabog na Iranian strike drone. May isa pang sundalong nasugatan sa pagsabog. Kaunti lang ang detalye namin tungkol sa insidente bukod doon. Ngunit nagkomento rin si Rubio na nagsasabing inaalis nila sa serbisyo ang mga bala at nagkaroon ng aksidente sa prosesong yon, kaya sila nasaktan. Nagpapasalamat kami na may mga ganitong bayaning Amerikanong nakauniporme at naglilingkod para sa ating bansa. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Donald Trump ng US at sinabing masama ang kanilang pakiramdam, ngunit pinuri ang matatapang na patriota na lumalaban para hindi magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ang 3 pagkamatay na ito ang una sa hanay ng mga tauhan ng US sa loob ng ilang buwan na nagpapakitang humigpit muli ang labanan ng US at Iran. Sabi ng New York Times, 16 na sundalo ng US ang namatay sa digmaan. Sabi ng BBC, umabot sa 17 ang bilang matapos ideklarang patay ang US Navy pilot na nawala noong Hulyo, kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon sa pagkamatay. Nalulungkot pa rin ang US sa pagkawala ng 3 sundalo. Gayunpaman, nangako ang administrasyon ng bansa ng parusa matapos ang huling pag-atake ng Iran sa Muzaffar Salty Air Base. Isinagawa ang parusa sa matinding bugso ng lakas putok. Ipinapakita nito sa Iran na maaring makalusot ang isang ballistic missile sa depensa sa impapawid ng Amerika. Ngunit, wala itong magagawa upang pigilan ng US na magpadala ng 12-12 ng sarili nitong mga missile, pati na rin ng mga bomba at anumang iba pang sandata na gustong gamitin ng US papunta mismo sa loob ng Iran. Noong Hulyo 19, iniulat ng AP News na nagsagawa ang militar ng US ng sunod-sunod na mga airstrike sa buong maghapon bilang mabilis na parusa sa Iran dahil sa pagkamatay ng mga sundalong Amerikano. Ang mga pag-atake, kahit ganti, ay tactical. Lahat ng ito, pati mga hakbang ng US kamakailan, ay para pahinain ang kontrol ng Iran sa kipot ng Hormuz. Kapag bukas,
Ang kipot na yon, ang dito dumaraan ang halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Pero nang sumiklab ang digmaan ng Iran at US, nabara ulit ang kipot dahil sa mga asimetrikong taktika ng Iran na nagpalala ng panganib sa paglalayag ng mga barkong pangkalakal sa Hormuz. Karamihan sa paghiganting atake ng Amerika ay naganap malapit sa sirik, sa kipot ng Hormuz, na posibleng pinagmula ng mga drone at mabilis na bangka na ginagawang imposible ang pagdaan dito. Ayon sa AP News at sa IRNA ng Iran, unang naiulat ang mga pag-atake bandang 1:30 ng lokal na oras sa timog lalawigan ng Hormuzgan. Sumunod na mga pag-atake ay naganap sa Bandar Abbas, na tahanan ng isang malaking base ng hukbong dagat na ginagamit ng rehimen upang kontrolin ang kipot ng Hormuz, at sa Hajiabad na nasa lalawigan ng Hormuzgan. Mukhang tinamaan ng US ang lokasyon malapit sa isla ng Keshf sa kipot ng Hormuz, na pinaniniwala ang kinaroroonan ng isang malaking kuta ng mga misil sa ilalim ng lupa. Naglabas ang PBS ng dagdag detalye ukol sa mga target ng US. Iniulat na tinarget ng US Central Command ang mga pasilidad ng pagmamanman, mga infrastrukturang militar para sa lohistika, underground na imbakan ng armas, at pandagat na kakayahan sa kanilang sunod-sunod na pag-atake. Ayon sa ulat, tinamaan ng US attacks ang planta ng kuryente at desalination sa Hormuzgan. Ang huli ay isang tinarget na pag-atake. Sabi ng IRNA, 10,000 katao ang nawalan ng malinis na tubig dahil dito. Tinarget din umano sa pag-atake malapit sa isla ng Keshf ang isang desalination plant, dahil pinalawak na ng Amerika ang paghihigante para putulin ang supply ng pangunahing pangangailangan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at militar ng Iran. Sa Bandar Abbas, winasak ng US ang tulay at 2 lagusan. Ang mga pag-ataking yon ay pumigil sa daloy ng trapiko papunta sa mahalagang base. Inamin din ng Iran ang ibang pag-atake sa pasilidad ng kuryente. Ngunit kaunti lang ang detalye maliban sa pag-angkin na ang mga pag-atake ng Amerika nitong 3 linggo ay pumatay ng hindi bababa sa 50 at sumugat ng mahigit 500. Ganito ang itsura ng paghihigante. Kung umatake ang Iran sa base, himpapawid ng US at pumatay ng mga sundalong Amerikano gamit ang ballistic missile, gaganti ang US ng isang napakalaking bagyo ng apoy na lalamon sa ilang rehiyon ng Iran. Hindi natapos ang paghihigante. Sinundan pa ito ng mga pag-atake noong gabi ng Hulyo, 19 at 20 na naging ikasiyam na sunod na araw ng pambubomba ng US sa Iran, gamit ang mas malakas nilang lakas pang himpapawid. Target na naman ang Sirik, pati mga lungsod ng Tabriz, Jask at Chabahar, ayon sa Al Jazeera. Mula, ang layunin ay paluwagin ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz, at sinabi ng militar ng US na ang kanilang layunin ay pahinain ang kakayahang militar ng Iran na ginagamit sa pag-atake sa mga komersyal na barko at mga marinong dumadaan sa Strait of Hormuz. Nangyari kamakailan ang serye ng pag-atake bago gawin ang bidyong ito, at wala pa tayong buong detalye tungkol sa mga winasak ng US. Sa ngayon, ayon sa mga ulat, may mga pagsabog na nakita at narinig sa mga nabanggit na lungsod at sinubukan ng kalat-kalat na air defense ng Iran na gumanti ng putok. Posibleng may lumabas pang detalye at di na rin katakataka kung pareho ring logistical at enerhiya na target ng US ang tinamaan tulad ng una nilang pagigante. Muli natin silang tinamaan ng matindi ngayong gabi bilang paggalang sa marahil 3 dakilang patriota ayon kay Trump matapos ang mga pag-atake ng Amerika. Mahihirapan ng IRGC magpaliwanag habang muling naghahalukay ang rehimen ng Iran sa mga guho ng sunod-sunod na target na winasak ng US. Bagamat may kasabihang mas mabisa ang malamig na paghihigante, iba ang US. Ang apoy ang pinakamainam na paghihigante para sa Amerika. Dahil dito, napilitan ng Iran magsisi sa pagpatay nila sa mga sundalong Amerikano. Gayunpaman, alam ng mga sumusubaybay sa digmaan sa Iran mula Operation Epic Fury hanggang sa mga pinakabagong pag-atake na malayo pa ang laban. Siguro, ang digmaan laban sa Iran ay inilarawan ng tuloy-tuloy na pabago-bagong mga pangyayari.
Pero kailangang itanong, ano ang susunod na mangyayari? Mamaya magbibigay kami ng ilang sagot sa tanong na yan. Pero bago natin gawin yan, ito ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para gawin yon. At kung gusto mong siguraduhin na mapapanood mo agad ang aming mga bagong video pagkalabas nito, huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Pwede nating hatiin ang sagot sa dalawang kategorya: agarang mangyayari at mangyayari sa hinaharap. Agad nating napapansin ang sabayang usapan ukol sa kapayapaan at patuloy na paglala mula sa magkabilang panig. Ayon sa ulat ng Sky News, noong Hulyo 20, may panukalang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran ang inihain ng mga tagapamagitan sa rehimeng Iran. Layunin ng tigil putukan na bigyan ng oras ang mga negosyador mula sa magkabilang panig para makabalik sa kasunduan na tulad ng pansamantalang na pagkasunduan ng US at Iran noong Hunyo. Dapat aktibo pa ang kasunduan. Sa ngayon, nasa gitna pa lang tayo ng 60 araw na palugit na dapat magbigay ng oras sa mga negosyador at muling magbukas ng trapiko sa kipot ng Hormuz. Kinumpirma ng Iran na nakatanggap sila ng mensahe mula sa mga tagapamagitan. Ngunit tumanggi ang Foreign Ministry magdetalye. Maaring magpatuloy pa rin ang diplomasya kahit may gantihang pag-atake. Maaring ito ang pinakamagandang paglalarawan sa sitwasyon sa Iran ngayon. Kapag gumatake ang Iran, gumaganti ang US at vice versa. Sinabi na ng pinagsamang command militar ng Iran sa pamamagitan ng state-run media na anumang kasakiman, pananakot, totalitarianismo o kalupitan mula sa US ay sasagutin nila ng matinding pagganti. Mukhang tuto pa rin talaga ng Iran ang kanilang banta. Maging ito man ay sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng US o laban sa iba pang mga kaaway o mga bansa sa Gulpo. Muling umatake ang Iran sa Iraq nung madaling araw ng Hulyo 19 gamit ang drone sa base ng Kurdistan Freedom Party. Nasugatan ng drone na yon ang 8 tao. Nagbabala si Mujtaba Khamenei, pinakamataas na leader ng Iran, na matututo ang Amerika ng hindi malilimutang aral habil sa kanilang paghihiganting pag-atake. Tinawag din ni Khamenei na walang halaga at walang bisa ang pirma ni Trump sa anumang kasunduan o dokumento ng tigil putukan, habang kinondena niya ang mga naunang pag-atake ng Amerika na sa kanyang paniniwala ay lumabag sa 60 araw na kasunduan na dati nang umiiral. Wala sa mga ito ang nagbibigay ng pag-asa para sa mga tagapamagitan na nagsisikap tapusin ang pinakabagong tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Sa katunayan, muling isinara ang Strait of Hormuz kung saan umiikot ang labanan na ito. Parehong nag-anunsyo ang Amerika at Iran tungkol sa mga blockade, kung saan sinabi ng una na pipigilan nito ang mga barkong Iranian at sinabi naman ng huli na halos anumang nasa kipot maliban sa sarili nitong mga barko ay magiging target. Inakusahan ni Rubio ang Iran na ginagamit ang Hormuz bilang panggigipit. Tama siya, pero militar na pananaw, mahirap silang sisihin. Ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ay nagdudulot ng kaguluhan sa kalakalan, kaya nagsisimulang gipitin ng ibang bansa ang Amerika na itigil ang digmaan. Hinihikayat ni Rubio ang ibang bansa na dagdagan ang presyon sa Iran para suportahan ng Amerika at tulungan ang mga barkong pangkalakalan na makadaan sa kipot. Patuloy na gagawin ng Estados Unidos ang kailangan para protektahan ang pandaigdigang pagpapadala. Ngunit dapat magsimulang tumulong ang ibang bansa sa kagamitan o pondo para makatulong sa pagpasa ng pasaning iyon, ayon kay Rubio. Kung tutugunan ang panawagang iyon ay usapin pa ng diskusyon. Hindi tumulong ang ibang bansa sa US nung simula ng digmaan at malamang hindi rin magbibigay ng barkong pandigma ngayon. Tumataas din ang presyo ng langis. Hindi pa man umaabot sa higit sa $100 kada bariles. Gaya noong simula ng Operation Epic Fury, papalapit na sila roon. Pagkatapos ng paghiganting pag-atake ng Estados Unidos, saglit na umangat sa mahigit $90 ang presyo ng langis, bago bumalik sa mataas na $80. Hindi aasahang bababa ang presyo habang may gantihan at delikado pa rin ang Hormuz para sa mga barkong pangkalakalan. Bukod sa mga agarang issue, malinaw na tumataas ang panganib para sa mga sundalong Amerikano na nasa loob at paligid ng Iran. Hindi pa natin nakita
Ganito karaming namatay sa maikling panahon mula noong unang linggo ng digmaan sa Iran. Mukhang lalala pa ang drone at missile attacks ng Iran habang tuloy ang US sa pag-atake sa mainland at mga pasilidad sa kipot ng Hormuz. Nakakalungkot, ibig sabihin malamang hindi pa huling nasawi ang katlo na naging dahilan ng pagganti ng US mula huling bahagi ng weekend hanggang Hulyo 20. Marami pang missile ang Iran, kayang gumawa ng Iran ng libu-libong drone buwan-buwan. At gaya ng sa Iraq, delikado pa rin ang mga ito kahit bumagsak na. Nabanggit na natin ang maaaring mangyari agad sa digmaan. Pero paano ang hinaharap? Maraming haka-haka nakatuon sa posibleng paglala pa ng digmaan sa hinaharap. Lalo na matapos ideklara ng pinakamataas na pinuno ng Iran na walang halaga ang pirma ni Trump at bumagsak ang 60 araw na kasunduan sa kalagitnaan pa lang. Mukhang naghahanda ang US para sa mas matagal na labanan. Ayon sa Ynet noong Hulyo, 19 dumami ang puwersa ng US sa paligid ng Iran kamakailan dahil sa pagdating ng fighter jet at refueling aircraft sa Israel. Ayon din sa parehong ulat, mas marami pang puwersa ng US ang ipinadala sa reyon ng Golpo. Bagamat tila hindi kasali ang Israel sa tensyon, pwedeng magbago ang sitwasyon anumang oras. Malapit na ang US midterm elections, kaya nais ng administrasyon ni Trump na kontrolado ang sitwasyon. Pero kitang mahirap ito dahil lumalala na ang labanan. Malaki ang posibilidad ng mas malakas na puwersa kung gaganti pa ng atake ang Iran. Tandaan din ang mga komento ni Masoud Pezeshkian sa simula ng video. Naniniwala ang presidente ng Iran na ang kanilang bansa ay kasalukuyang nasasangkot sa isang ganap na digmaan na nangangahulugang tumitindi ng mga pahayag hanggang sa punto na sinasabi ng Iran na itinuturing nila ang nangyayari ngayon bilang usapin ng buhay at kamatayan para sa namumunong rehimen. Hindi pa natin alam ang kahihinatnan ng digmaan. Ayon sa balita, nauubos na ang US ng mga air defense missile at malayuang munisyon na magiging problema kung ipagpapatuloy nila ang kasalukuyang estratehiya. Dapat nilang bawasan ang airstrike para hindi mauubos ang inventaryo o dagdagan ng US ang pag-atake gamit ibang hakbang, kasama ang pagpapadala ng sundalo sa lupa, kung tama si Pezeshkian, at ang labanan ay maging ganap na digmaan. Sabi ni AA, mukhang naghahanda ang US na lalo pang paigtingin ang opensiba nito. Iniulat ng outlet ang pahayag ng Israeli public broadcaster na Kan na noong Hulyo 19 ay sinabi ng mga hindi pinangalanang puwersang pansiguridad ng Israel at US sa Kan na may parating pang iba. Malalaman lang natin yan sa hinaharap. Ang mga bansa sa Gulpo na kapitbahay ng Iran ay naghahanda sa posibleng kaguluhan. Sa katunayan, nararanasan na nila ito. Talagang nasa Jordan ang US base na inatake ng Iran. Alam ng bawat bansang abot ng drone o missile ng Iran, lalo na ang mga kaalyado ng US, natataas ang pag-atake sa kanila. Kayang saktan ng Iran ang Israel nang direkta sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng Amerikano sa mga bansa sa Gulpo. Pwede nitong dagdagan ng presyon sa US sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at iba pang infrastruktura sa mga bansang ito. Pero dapat mag-ingat sa ganitong hakbang. Kung sumobra, mapipilitan ang ibang bansa sa Gulpo na sumama sa US sa digmaan. Layunin ng Iran na tamaan sila para hikayatin silang itulak ang US na makipag-usap muli. Tinamaan na ang Kuwait, Saudi Arabia at Jordan. At simula pa lang ito kung lalala pa ang digmaan. Tungkol naman sa posibleng daan palabas, mahirap makita kung saan ito maaaring manggaling. Mayroon nga ba talagang ganitong opsyon? Iyan ang tanong na dapat itanong, lalo na't gumuho na ang dating daan. Umaasa ang US na ang kanilang pag-atake ay patitindihin ang dati ng problemang pang-ekonomiya ng rehimen ng Iran hanggang mapilitan itong sumuko. Ipinakita na ng rehimen na yan noon na patuloy itong lalaban at lahat ng sinasabi nila ay nagpapahiwatig na mas malaki pang labanan kaysa sa mga nakita natin dati ang paparating. Umasa itong mapipilit ang US na umatras gamit ang kapangyarihan nito sa Strait of Hormuz. Magkaiba ang gusto ng dalawang panig at ayaw magkasundo. Iyan ang ugat ng problema. Basta may ambisyong nukleyar ang Iran, mukhang aatakehin ito ng US. Kung itutuloy ng US ang pag-atake,
Hindi makikipagnegosasyon ang Iran at maglulunsad ng mga pag-atakeng nag-udyok sa paghihiganti ng US noon. Isa lang ang sigurado, walang kasiguraduhan. Parehong panig ay naniniwalang kaya nilang maghintayan ng pagsuko. Kahit sukdulan na ang paghihiganti ng US, hindi pa rin bumagsak ang Iran. Gayunpaman, maaring may isa pang hindi inaasahang problema ang rehimen ng Iran na kinakaharap nito. Habang lalo pang pinatitindi ng US ang labanan, lumalakas ang mga hukbong Kurdish at sinimulan na ang mga atake sa mismong teritoryo ng Iran. May koalisyon na ng 5 sa mga hukbong ito at posible pang mas malawak na pag-aaklas. Magbabago ang lahat kung mangyari yon. Dahil magkakaroon ng problema ang rehimen ng Iran sa lupa at sa himpapawid kung itutulak ng mga Kurdish ang kanilang opensiba. Ito na kaya ang magpapabagsak sa rehimen ng Iran. Alamin sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, maglaan ng ilang segundo para pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para makita mo ang susunod naming update tungkol sa muling sumiklab na digmaan sa pagitan ng US at Iran. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.